Hello mga igsoon, no, kakabsat ko iti Apo, mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat muli sa isa na namang Martes na panahon ng ating pag-aaral, ating Bible study. At naway pinagpapala kayo sa inyong mga buhay, sa inyong mga trabaho, at lalo na ngayon na tayo'y muling pagpapalain ng Diyos sa ating pagtatagpo itong pangangaral muli ng mga aral ng Diyos. Tayo muna ay dadako sa isang panalangin upang tayo'y pagpapalain. Ama naming Diyos, makapangyarihan, ibig namin ipaubaya sa inyo itong pagkakataon ng aming pagbubulay-bulay, pag-aaral, pakikinig. Naway samahan nyo kami, naway ibigay nyo sa amin ang tamang pakikinig at pag-unawa sa mga bagay ukol sa pagiging alagad. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Natapos na tayo mga kapatid sa isang mahabang pag-aaral sa sa plano ng Diyos sa ating kaligtasan. At ibig kong malaman nyo na yung 11 aralin ay naroon lang talaga yon sa tinatawag nating tulip, yung TULIP. Bagamat 11 sila, pinahaba ko lang. Ang pangkalahatan niyan ay nabubuod sa tinatawag na doktrina ng biyaya, the doctrine of grace. Kaya mas pinalawak natin mula sa pagiging makasalanan ng tao, pagpili sa Kanya, sa kamatayan ni Kristo para sa mga pinili ng Ama at ipinagay sa anak, at sila'y magpapatuloy hanggang wakas, at sila'y pipiliin mo na pala, tatawagin ng Espiritu, dalhin kay Kristo at magtatagumpay hanggang wakas. Yan ang ating aral doon sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Ngayon na naman ay gumagawa tayo ng isang bagong serye ng pag-aaral at sorry mga kapatid, inom muna tayo ng konting tsaa. At bagong aral tungkol sa pagiging alagad. Naway mabigyan naman ninyo ito ng magandang panahon, bigyan ng bigat na sabihin nating pagpasya na pakinggan, pag-aralan at tunay na mahalin ang pagiging isang alagad. Ang Kristiyano ay tinatawag ring isang alagad, a disciple. So our lesson for the Tuesday evening times will be on the issue of discipleship. Isang mahabang aral tungkol sa pagiging alagad. Ano ang isang alagad? Paano maging alagad ni Kristo Jesus? Bakit tayo kailangang maging isang alagad? Ano ang mga tinatawag na batayan at mga tungkulin o tinatawag na marka, the marks of the disciple. We shall be learning on that on the coming weeks. At simulan natin sa gabing ito itong ano at sino ang isang alagad ni Kristo. The what and the who of discipleship.
What and who are the disciples of Christ? What is a disciple and who are the disciples of Jesus Christ? Tinatawag ba natin ating sarili? Kinikilala ba natin ang ating mga sarili na alagad? Kung gayon, alamin natin kung ano ang sinabi ng kasulatan sa isang tunay, sa isang alagad ni Kristo Jesus. Who is the real, the genuine, the true disciple of Christ? What is discipleship? What is a disciple? Who is a disciple? Una mga kapatid, pag-aralan natin ngayon itong 5 kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo. Ano ba talaga ang isang alagad ni Kristo? At sino siya? At tayong nagsasabing mga alagad, alamin natin kung sino tayo na tinatawag na mga alagad ni Kristo. 5 mga kahulugan magpapakilala sa atin sa isang alagad ni Kristo. Una, the disciples of Jesus Christ are those who are chosen and called. O pwede rin called and chosen. Ang mga tunay na alagad ni Kristo Jesus ay ang mga pinili at ang mga tinawag niya. Sila ay mga itinakda o pinili, tinalaga, itinilaga, at tinawag. Ang mga alagad na tunay ni Kristo ay hindi kusang lumapit dahil hindi naman tayo makakalapit nga sa ating kalagayan ng kasalanan. Wala na tayong kalayaan sa paggawa ng mabuti. Wala na tayong kakayanan na lalapit sa Diyos. Kilalanin siya, alamin siya, wala na. Maliban na ang Diyos sa kanyang biyaya ay gagawa para sa atin. Kaya nga, ang Kristo upang gagawa ng mga alagad niya, tumawag siya. Sa ating aral tungkol sa kaligtasan, nalalaman natin na ang Ama sa pasimula, ang Ama na Diyos, ay gumawa ng pagkilala. Inalam niya, kinilala niya o pinili niya ang maging kanya. At magkatapos niyan sa ating kapanahunan, sila ay kanyang tinawag. So, kinilala, pinili, itinakda, itinalaga, at sila ay tatawagin. Kay Kristo naman, tinawag niya sila at itinalaga. Medyo pabaliktad ng konti, pero itong dalawang bagay magkakasundo naman. Yan ang sinabi kasi sa Marcos Kapitulo 1. Tingnan muna natin ang pagkasabi sa libro ng Marcos sa pagtawag ni Kristo at sa kanyang pagtalaga. Ang kanyang mga alagad na tinatawag ay tinawag niya sila. Sabi ng Marcos Kapitulo 1, Kapitulo 3, 13 hanggang 19, tinawag ni Kristo ang maging kanya. At kaniyang itinilaga sila. He called them and He choose from them. Yan ang sinabi. Una, sa Marcos Kapitulo 1, makita natin na tumawag si Jesus ng unang mga alagad. Tinawag niya si Simon, tinawag din niya si Andres sa Kapitulo 1 ng Marcos, 16 at 17. Sa 18 naman hanggang 19, tinawag na naman niya si Santiago at si Juan. At sa Kapitulo 2, 13 at 14, tinawag na naman niya si Levi o itong si Mateo. At doon sa Kapitulo 3, versikulo 13
versikulo sorry, nabot ko muna ating Biblia. Malayo-layo ng konti. Sa versikulo 13 hanggang 14, sinabi rito na tinawag niya sila. Dito, tingnan natin. Sa Kapitulo 3, umahon siya sa isang bundok at tinawag na palapit sa kanya ang sinumang maibigan niya at nangagsilapit sila sa kanya. Sa 14, at nagtalaga siya ng 12 upang sila ay mga kasama niya, upang maisugo niya sila, upang magsipangaral sila. Nagtalaga siya. So yun, nagtalaga, tinawag niya sila at pumili ng kanyang maibigan at kanyang itinalaga. Ganun ang pagkasabi sa kasulatan. Kaya ang mga tunay na alagad ni Kristo, mga tinawag at mga pinili, mga itinalaga. At yan ang una nating alamin sa pagiging mga alagad ni Kristo, mga tinawag. At alamin natin sa ating mga sarili, ako ba'y tinawag? Tinawag at itinalaga, mga pinili. At yan ang nangyari sa kaniyang unang mga alagad. Tinalaga sila, pinili sila nung una at tinawag sila. At naging sila'y kasama ni Jesus. Sabagay, may diferensya sa panahon ni Jesus sa 12 kasi parang special sila. Sila'y mga alagad na, mga tinawag na. Sa karamihan sa kanila, pumili ang Diyos ng 12. Marami naman, may mga babae, may mga matatanda, ngunit pumili siya ng 12 lalaki. Papapansin natin, lalaki lang ang kanyang tinawag na mga pangulong alagad. Gawin niya silang mga modelo, mga pangulo isang araw. Ngunit hindi naman sabihin na ang mga babae hindi rin maging mga alagad. May mga babae rin siyang mga kasama, mga alagad din silang tunay. Ngunit hindi sila maaaring maging mga pinuno at mga pangulo sa mga panahon na sila ay ginamit na ng Panginoon na tagapag sisimula ng kanyang iglesia. Kaya una, ang isang alagad ay tinawag at pinili ni Kristo. Pangalawa, ano ang isang alagad? Ang alagad ay the disciples of Jesus Christ are those are His learners. So, the disciples of Jesus Christ are His learners who are open and teachable. Mga alagad ni Jesucristo ay yaong mga mag-aaral na bukas at nagpapaturo. Mag-aaral. The disciples are called learners. Learners. Mga mag-aaral. Medyo mahirap bigkasin. A learner. Isang mag-aaral. Estudyante. A pupil. Yan. Isang apprentice. Alam ba ninyong apprentice? Ang apprentice ay isang tao na sasama sa isang may alam. Maraming alam halimbawa. At sa kaniyang pakikisama, alamin niya ang mga ginagawa ng tao at susundin niya agad. Halimbawa, isang tao mekaniko. Itong tao sasama sa isang mekaniko. Sa isang buwan, dapat mekaniko ka na rin. Sasama, aralin ang ginagawa at diretso gawin. Yan ang apprentice. At yan ang mga alagad ni Kristo. Sila'y mga mag-aaral. At ang lahat ng aral ni Kristo ay dapat alamin nila. Si Kristo ay nangaral at ang pangangaral niya una ay sa noong hindi pa siya tumawag sa mga tao na kanyang tinawag na mga alagad, siyempre tinuruan niyang mga tao, lahat ng tao. Ngunit nung tumawag na siya sa kanila, siya ang prioridad nila. Sila ang
prioridad niya na turuan. So araw-araw kung saan siya nagtuturo siya sa kanila. Tinuro niya ang lahat ng bagay ukol sa Diyos, mga bagay ukol sa pamumuhay, ugali, isip, salita. Anumang bagay na kailangang pag-aralan sa kaharian ng Diyos, sa mga gawain ng kaharian ng Diyos, ang mga aral na mga talinghaga. He gave them many parables, mga parables na talinghagang aral tungkol sa makamundong kwento, ngunit may mga makahulugang makalangit. Tinuruan niya sila tungkol sa Diyos Ama at tungkol sa banal na Espiritu at lahat ng bagay na kailangan nilang matutunan, itinuro sa kanila. Sila'y mag-aaral. At sinabi nga ni Jesus sa Mateo 11:29, lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin. Sabi niya sa Mateo 11:29. At siya daw ay isang guro na mabait. For I am meek and lowly of heart, sabi niya. At napakabait na guro ang ating Panginoon. Kaya ang isang alagad ay isang mag-aaral. Sa panahon ni Kristo at sa panahon ng mga Hudyo, ang isang aral ay dapat gawa. Kung ikaw ay tinuruan ng isang aral, kasama diyan ang gawa. Nakikinig tayo sa isang aral at kung ating pinakinggan ito, kasama na dapat ang gawa. Pag sinabing ito ang aral natin pakumbaba, dapat tayo magpapakumbaba na. Ang aral natin ngayon ay tungkol sa pagsisisi at agad gawin ang pagsisisi. Ganon si Kristo mangaral at ang mga taong mag-aaral ay nakikinig, natututo at ginagawa. Yan ang pangalawa. Ang isang tunay na alagad ni Kristo ay isang mag-aaral. Pangatlo, ang isang alagad ni Kristo, the disciples of Jesus Christ are those who are followers of Him. Followers. Kanina, tinatawag na chosen and called or called and chosen. Pangalawa, mag-aaral. Pangatlo, tagasunod. The disciples of Jesus Christ are those who are followers of Him. Mga alagad ni Kristo ay yaong mga tagasunod sa Kanya. Followers. Tagasunod. Ang salita niyan sa Griego ay akolotos. Akolautos. A follower. A companion. One who will have union. Pakikiisa. At yung likeness, kagaya, katulad, isang kaisa at isang katulad. Yun pala ang isang tagasunod na akolotos. Kung tayo tagasunod ni Kristo, tayo tawaging kaisa niya. We will have union with Him and likeness with Him. Tayo ay maging katulad niya. Kaya ang goal, ang layunin ng pagiging alagad ay tayong maging kagaya niya. Sapagkat siya ay kaisa natin sa tinatawag na union with Christ and we will become like Him. Yan ang tagasunod. Tagasunod tayo sa aral. Ang alagad ay mag-aaral kanina. Mag-aral. Yung lahat ng aral ay alamin. Matapos aralin, gagawin. Dahil tagasunod nga ang aral ay isagawa. Ang mga aral ay hindi naiiwan sa kaalaman at sa pakikinig lamang. Ngunit isagawa ito. Kaya follower, ang sunod na alagad, kahulugan ng pagiging alagad ay isang follower, tagasunod. At sa Mateo Kapitulo 10, noong si Kristo ay tumawag na sa kanila at pinili na sila, itinalaga na sila na gagawa sa kanyang mga gawain. Ginawa niya ang pangangaral. Ngayon sabi niya, ang ginawa ko, gawin na ninyo. Apprentice nga sila . Mga gawain ng guro
ay isagawa na ng mga mag-aaral. Yung mag-aaral ay susunod na, tutupad na sa mga aral ng guro. Kaya ipinadala niya ang kaniyang mga alagad, tagdadalawa, at nangaral sila sa mga aral na itinuro niya sa kanila. Ganon ang isang tagasunod. Hindi lang na sumunod sila sa pangangaral, bago niyan, sinunod din nila ang mga aral ni Kristo. Ang mga tinuro niya sa pamumuhay, sa mga ugali, sa pananalita, sa panalangin. Sabi niya, ito ang inyong gawin sa anumang bagay na gawin sa buhay. Itinuro niya sa kanila, kasama ang paglilinis. Sabi ni Jesus, nangalinis na kayo dahil sa mga aral na itinuro ko sa inyo. Ang aral ni Kristo, bago isinagawa sa kanila, bago nila isinagawa, naglinis muna sa kanilang mga kaluluwa. Sa pagsagawa nila, kasama na roon ang paglilinis. Kanya sila'y maging makapangyarihang tagasunod dahil lininis sila ng Panginoon. Kaya ang pangatlo, ang isang alagad ay isang tagasunod, a follower of Jesus Christ. Kaya sa mga tawag ni Kristo sa kanila, nung sila ay tinatawag ni Kristo na susunod, sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Ang mga unang salita na binigkas niya ay sunod. Sunod kayo. Gawin ko kayong mga tagapangamalakayan ng tao, mangingisda ng tao. Yan ang aral ni Kristo sa kanila. Pang-apat, ang isang alagad ay hindi lang mag-aaral, hindi lang tagasunod. Ngayon siya ay isang tagapaglingkod. The disciple of Jesus Christ is a servant of Christ. Servant, tagapaglingkod. Tagapaglingkod. The Greek word, itong Gregong salita ay doulos. Doulos. Ano ibig sabihin ng doulos? Itong doulos na Grego, nangahulugan na alipin. Alipin, tinatawag na bond servant. Ano bang bond servant? Ang bond servant ay isang alipin na permanente, na wala ng kalayaan. Hindi na siya maaring lalaya pa. Hanggang kamatayan, siya ay isang alipin, tagasunod sa isang pamamahay na walang bayad. Siya ay markado. Sa panahon ng mga Grego, ang isang bondservant ay tinusok ng tainga, binutas upang isang marka ng kaniyang pagiging doulos o pag-aari ng isang tao na nag-aari sa kanya. He is a bondservant. Yun ang ibig sabihin na tagasunod kay Kristo. Tayo gawin niyang mga alipin niya. Tayo'y hanggang buhay, hanggang kamatayan, hanggang sunod pa na buhay. Tayo'y mga alipin ni Kristo. Hindi na pwedeng ihiwalay sa kanya. We will be with the doulos servants of Christ. We will have a permanent position of servitude. Okay. So, ano ang sabi ng kasulatan? Sabi ng kasulatan sa Biblia na ang isang alagad ay isang alipin, isang tagapaglingkod. Ang sinabi ng Marcos Kapitulo 9 versikulo 35, itong sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una sa inyo, ay dapat siya mismo ang pinakahuli sa lahat. Tingnan nyo, ang pinaka gustong maging una ay dapat maging huli at lingkod ng lahat.
Yan naman, siguro matagal na natin yung nabasa at paalaala sa atin na ang isang alagad ay lingkod at pinakahuli sa lahat. Ang Matthew 23:11 sabi, ngunit ang pinakadakila sa inyo ay tagapaglingkod ninyo. Ganon ang sinabi. At sa pangalawang Korinto 4, versikulo 5, sinabi ni Pablo, gumawa siya ng pagsasalaysay sa mga tao. We proclaim ourselves as servants of Christ. Aming ipinakilala na kami ay mga lingkod ni Kristo. Kaya sa Efesos 5:21, tayo pinayuhan ni Pablo, dapat kayong lahat ay magpakumbaba sa isa't isa. We are willing to be servants to one another. Kaya sabi ni Pedro sa kapitulo 5 ng unang Pedro, sabi niya, mga matatanda, ang mga bata, pasakop kayo sa matatanda. Matatanda naman, pasakop din sa mga bata. Sabi niya, submit to one another. Ibig sabihin, kung ang matatanda ay maaari ding matuto sa mga bata. Kagaya ng mga bata na kailangan pakumbaba sa mga matatanda. Yan, tayo ay mga tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo. At yan ang ating destiny. Yan ang ating lakad. Yan ang ating panaw na sinasabi. Doon tayo papunta sa pagiging mga lingkod. Mag-aaral, tayo tinawag at itinalaga. Tapos tayo nag-aral, mag-aaral. Pangatlo, tayo tinatawag na mga tagasunod. Sabi ni Pablo, maging tagasunod kayo sa akin, yamang ako'y tagasunod naman ni Kristo. Be followers of me as I was a follower of Christ. I am a follower of Christ. Ganon. At matapos tagasunod, tagapaglingkod. Di ka maaaring tagapaglingkod kung hindi ka tagasunod. Di ka maaaring tagasunod kung hindi ka mag-aaral. Di ka maaaring mag-aaral kung hindi ka man pinili at tinawag. Katapusan, ang isang alagad ni Kristo ay isang tagapagpatutuo. Ang isang alagad ni Kristo, the disciples of Christ are His witnesses. Ano ba ang witness? Mga saksi. Mga alagad ni Kristo, yaong mga saksi niya. Tagapagpatutuo niya. Tagapagpapatunay niya. Isang magpapatunay sa gawa niya. Kaya noong si Kristo ay tinawag, tinuruan at pinasunod at ginawang mga tagapaglingkod ang kanyang mga alagad, gawin niya silang mga tagapagpatutuo. We will be witnesses. Kaya yung evangelism tinatawag din niya na witnessing, tagapagpatutuo. Sa Juan 15:27, sinabi ni Kristo, kayo'y mga patutuo sapagkat kayo'y mga kasama ko buhat pa sa pasimula. Nutusan niya sila na magpatutuo kayo sa akin. Ang ginawa ko sa inyo, ang mga salita ko at ang buhay ko, patutuo kayo. Sabihin, ako ay katotohanan, ang katotohanan ay isalaysay ninyo, ipangaral ninyo. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga mag-aaral, mga taga-sunod at mga tagapaglingkod ni Kristo, ang kanilang ang kanilang pangangaral ay pagpapatutuo sa Kanya. Sila yung mga saksi. Kaya sinabi ng Gawa 1:8, kayo'y maging aking mga saksi pag ang Espiritu ay darating na, kayo'y gawin kong mga saksi. At saksi kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa lahat ng daigdig. Ganun ang pagiging mga saksi natin.
ibig sabihin, ang Kristo na kinilala nila, na nagturo sa kanila, na nagpasunod sa kanila, na sa kanila ay gumawa na sila ginawang mga tagapaglingkod, ipakilala nila. Kailangan ipatutuo, papatunayan nila. Sila ay mga tagapagpapatunay, tagapagpatutuo. Sa Matthew 10:32, ang ginamit na salita, ipapahayag. Sabi ni Kristo, kung ipahahayag ninyo ako sa mga tao, ipahayag ko rin kayo sa harap ng mga anghel sa langit. Kung hindi niyo ako ipahayag, kung ikahiya ninyo ako, ikahiya ko rin kayo. Delikado. Dapat tayo'y mga matibay ng mga patutuo ni Kristo. Ito mga kapatid ang una nating aral sa pagiging mga alagad. Pag-aralan natin ang marami pang bagay tungkol sa pagiging alagad. Ang isang alagad ni Kristo na tunay ay isang tinawag at itinilaga, pinili. At siya'y ginawang mag-aaral. Gaya ng ginagawa natin ngayon, mag-aaral tayo. At matapos ng tagasunod, tawagin kang tagapaglingkod. Tapos na maging tagapaglingkod, ikaw ay tagapagpatutuo. Isang saksi, isang tagapagpatunay sa kanyang ginawa sa iyo, sa kanyang kaligtasan sa iyo, sa pagbabago niya sa iyo, sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang kalooban ng Diyos bilang mag-aaral na alagad ay hindi lang tayo tagapakinig, kundi tayo tagapagsagawa, tagasunod. Tagasunod nga, ang alagad tagasunod. Di maaaring mag-aral at hindi sundin. Bawat aral ay sundin. Lahat ng bagay na itinuro ay dapat isagawa. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin sa gabing ito ng ating aral. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa aral na itinuro niyo sa amin tungkol sa pagiging alagad. Turuan niyo kami na matibay na mga alagad na susunod sa inyo, maging mga tagasunod, tagapaglingkod, at mga matibay na tagapagpatutuo. Langin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong panahon na may pagpalain ang inyong pagsama-sama sa gabing ito. Hanggang sa sunod na pag-aaral.